City San Roque, Camarines, Chilito Homes, Dalandanan, DM Compound, Las Piñas, Makati, Malabon, Malibay, Pasay, Maligaya, Manila, Marikina, MY Homes, Nabutas, Paranaque, Pasig, Pasig Line, Payatas, Quezon City, Post Office ng Caloocan, Post Office ng Maynila, Project 8, Quezon City, Quezon Avenue, San Mateo Montalban, St. Jude ng Manila, Santo Domingo, Quezon City, Taguig City, Valenzuela. At meron din po tayo mga outreaches dito sa Aklan, Makato, Aklan, Washington, Apalit, Pampanga, Baguio Chapter, Balagtas, Bulacan, Bantayan, Cebu, Bataan, Batangas, Bicol Chapter, Bohol Chapter, California, USA, Cavite Chapter, Giginto, Bulacan, Hagonoy, Bulacan, La Union Chapter, Laguna, Longos Chapter, Malolos, Bulacan, Marilao, Bulacan, Marindoque, Matangtubig, Bulacan, Mindoro Chapter, Nueva Ecija, Pabahay 2000, Bulacan, Pagbilao, Quezon, Paluan, Mindoro, Pangasinan Chapter, Pasong, Kawayan, Cavite, Plaridel, Bulacan, Pulilan, Bulacan, Quezon Province, San Ildefonso, Bulacan, San Miguel, Bulacan, San Rafael, Bulacan, Sapampalay, Bulacan, Spain, Santa Maria, Bulacan, Santo Domingo Chapter, Chaong, Baliwag, Tikay, Bulacan, Zambales. At meron po tayo ditong announcement, meron po tayong magaganap bukas na pastoral meeting. Iniimbitahan po namin lahat ng mga elders, coordinators, all ministry head, na dumalo po tayo sa ating pastoral. Mahalaga po ang ating pag-uusapan sa darating po na anniversary sa linggo po ng Soldier Surprise. Kung maaari lang po, umatin po kayo para po pag-usapan po natin yung malaking magaganap na gawain natin sa Luneta po. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating mabuting balita ng ating Panginoon, na ito po ay gagampanan ni Sister Adela Piscasio ng Pasay Malibay Group. Ngayon po ay gagampanan po natin ni Sister Adela Piscasio ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipag-ingay pagaya ng ginagawa ng mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan, upang sila'y makapuri ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip kapag naglimos ka, huwag mo nang ipaalam ito, pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong paglilimos, at ang iyong amang nakakakita ng mabuting ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo.
Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong amang nakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintel. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tularan, alam na ng inyong amang nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ihayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang pansinin ang mga tao at sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Salip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging nakakaalam nito. Siya na nakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Ito po ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sin, we pray. Sing it again, our Father. Hallowed be thy name. Hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, forgive our sins, we pray. Forgive our sins, forgive our sins, we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon po ay bibigyan din na po ni Sister Adela Piscasio kung paano po niya bigyan din yung Ebanghelyo ng ating Panginoon. Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay, sa ating mahal na Biring Maria, at sa ating kabanal-banalang Espiritu Santo. Binabati ko muna Sister Rosie, Brother Tings, yung aming elder na Sister Early, at yung aming mga kasamahan, mga kasistiran dyan sa Pasay, Sister Bioli Ramos, Sister Aleli Salanggit, at yung iba pang nakikinig sa ngayon, Sister Shirley Dizon. Ayan, binabati kita. Baka magalit ka sa akin, ha? Hindi kita binanggit. At sa lahat po ng hinahayuan namin dyan sa lugar ng Pasay, harinawa po, ay nakikinig po tayo sa mga oras na ito at madadaman natin yung mga damin natin ang presensya ng ating Panginoon. Muli po ako nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay sa hapong ito. Narito na naman po kami sa DWAD upang magpahayag ng mga ginawa ng Diyos sa amin. At tunay nga po naman, napakaganda ng Ebanghelyo natin. Tinutukoy po dito yung mga katuruan ng ating Panginoon, yung kanyang mga batas. Sabi nga ng ating Panginoon, kung ito'y ating susundin at ating isa sa loob, isa sa buhay, ang lahat ng ito ay ating magagampanan. Kung papaano, sabi niya, kapag maglilimos ka, wag mo nang ipaalam, wag mo nang ipamalita yung kawang-gawang ginawa mo sa iyong kapwa. Sapagkat merong isang Diyos na nakakita sa mga bagay na ginagawa natin, siya yung magbibigay sa atin ng gantimpala. At doon naman sa panalangin, kapag tayo nananalangin, tunay nga po na dapat kapag nananalangin tayo, yung ating puso ay tigib ng pag-ibig ng ating Panginoon. At saka, dapat marunong tayo magpatawad upang tayo din ay pinapatawad ng ating Panginoon sa ating mga pagkakasala. Bagamat tao tayo, nagkakasala tayo sa isip, sa salita at sa gawa, ganun po ang gustong mangyari ng ating Panginoon. Kailangan ibigin natin siya ng buong puso, buong lakas, buong pag-ibig, ng buong katawan at kaluluwa. At tunay nga po sa hapong ito na patuloy ako nagpupuri sapagkat merong ganitong gawain akong nasumpungan noong mga panahon na yan sa luma kong buhay. Ako po'y lupaypay sa karamdaman at hindi ko alam na ang karamdaman pala ay bunga ng isang malaking pagkakasala. Dito ko po natutunan sa community ito na ang kasakitan ay bunga ng mga kasalanan natin. Kaya nga po ako'y napupurit at papasalamat sapagkat merong bagay na ginamit ang Diyos. Radyo, doon ko po unang narinig ang salita ng ating Panginoon. At nung marinig ko pong salita ng Panginoon, sa isip ko hindi ko alam na ako pala ay tumutugon na ang kasakitan ko pala ay calling na pala ng Diyos. At sa patuloy ko pong pagsunod sa gawaing ito,
na marami po ako natutunan at ang isa sa mga naging dahilan ay walang discrimination dito sa Soldiers of Christ. Tunay na mararamdaman mo yung caring ng ibang kasistiran sa'yo kahit hindi ka nila kakilala. Nandoon yung i-guide ka nila upang lalo mong maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Sa patuloy kong pagsunod sa gawaing ito ng Soldiers of Christ, nahirang po akong bilang isang coordinator ng lugar ng Pasay. Bagamat mahirap, nandoon yung pagsisikap, pagtatyaga, pagtitiis upang makaganap ng gawain ng ating Panginoon. At tunay nga po naman, sa pag-aakay ng mga kaluluwang ligaw tungo sa harapan ng ating Panginoon, marami-rami na rin naman po kaming naaakay. Kung wala yung presensya ng Diyos at wala yung pag-ibig ng Diyos sa amin, hindi namin kayang gawin ang lahat. Kaya mga kapatid, mga nakikinig ngayon sa kanilang tahanan, pagsikapan po natin na pagharian tayo ng presensya ng ating Panginoon. Kasi wala namang talagang ibang makakatulong, although nagpapaghamot tayo, nandun pa rin yung lupaypay ka, hirap ka. Ngayon po, ang nararamdaman ko po ay galak, saya, nag-umapaw ang saya sa aking puso. Hindi katulad dati na wala po akong peace of mind kasi mukha po akong pera. Hanggang ngayon naman nandun pa rin yung paghahangad ko na magkaroon ako ng pera. Pero hindi na yung katulad ng dati na talagang gusto kong maging mayaman na mayaman. Hindi po talaga kalooban ni Lord na magkamit tayo ng kayamanang panlupa. Ang gusto niya, mag-ipon tayo ng kayamanang panlangit kasi doon walang maninira, walang tangan, walang kalawang lahat. At kasama pa natin ang Diyos sa mga pagpupuring gagawin natin. Pag time na tayo talaga tinawag na ng ating Panginoon. Kaya kapit lang, tiis lang, tiyaga lang. Sa mga nakikinig, nawa, mapakinggan nito ang mensahe ng ating Panginoon kasi ang Panginoon talaga, siya yung daan, ang katotohanan at ang buhay. At sa pamamagitan ng daan na yan, ng Soldiers of Christ, dito ko po nasumpungan yung daan, ang katotohanan na ang Diyos, dito ko lang po talaga inahayag nila yung katotohanan. At nakita kong isinasabuhay ito ng mga kapatiran. At kailangan yung pagsunod natin sa Diyos ay dapat natin talagang isabuhay. Kasi tunay nga po na wala tayong magagawa kapag wala ang presensya ng Diyos sa ating lahat. At maraming pong salamat sa hapong ito. Muli na naman po kaming nakarating sa gawain ng ating Panginoon. At binabati ko po yung aking brother husband. Nakikinig po siya ngayon. Amen. At ang aking mga anak. Amen. Amen po. Praise the Lord. Hallelujah. Kung paano nga po si Sister Adela Piscasio, tinawag ng ating Panginoon, Alamin po ang tao, mahirap tawagin. Isa po ako doon na nagpapatuto. Kasi po dati wala akong pakialam. Sabi ko, Lord, masaya ako, hindi ako magkakasakit. Healthy ako. Pero yung tinawag ako ng ating Panginoon sa pamagitan nga po ng kasakitan. Ang tao po mahirap tawagin ng ating Panginoon kung walang kasakitan, walang problema, at maraming pera. Totoo po yan. Kung paano nga po ang tao, bilang tao, nandun pa rin sa ating paghahangad. Kung paano tayo patuloy, kung kahit may kunti tayong pera, hinahangad pa rin natin na dumami yung pera na yan. Yan po ang tao, walang contentment sa ating sarili. Gusto natin pera. Pero minsan po yung nagkasakit na nga po ako, naisip ko, wala palang halaga yung pera na yan, Lord. Tama na sa akin, makakain ako. Kaya po, tama din yung sinasabi ng ating head servant kapag tinuturo niya sa atin yung tunay na nagpagkikilala sa ating Panginoon. Dito po kumpleto na po tayo. Totoo na po yung ating sinusundan na relihiyon. Saan po tayo pupunta? Totoo nga po yung sharing ni Sister Adela Piscasio. Sabi nga po, experience is the best teacher. Hanggat hindi po natin yan nararanasan, nararamdaman o nare-realize sa ating buhay, hindi po tayo magigising bilang tao. Ganun po yung tao. Ngayon po, ang ganda po ng sharing ni Sister Adela, Kung alam ko nga po, mayroon po siyang cancer, pero greater. Ngayon po, pinagaling po siya ng ating Panginoon. Doon pa lang po siya sumunod sa ating Panginoon nung gumaling siya. Kasi nga po, ang tao, hinahanap ng tao yung
Yung talagang na, Lord, totoo ka ba? Bilang tao, nandun po sa akin yan, sa ating po lahat, na nagaganap yung ganyang pangyayari na, Lord, magparamdama ka nga, hanggat hindi natin nararamdaman yan, hindi tayo nagigising, yun po yung tao, walang contentment sa buhay. Ngayon po, idadako na po rin po tayo sa ating pangalawang sharing, at tatawagin po natin si Sister Luz Anoniebo, kung paano po siya tinawag sa Committee ng Soldiers of Christ, at kung paano po siya pinagaling ng ating Panginoon. Sister Luz, paano po ba kayo na pasama sa Committee ng Soldiers of Christ? Magpatotoo po kayo? Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay, kay Mama Mary at sa kabalbadalang Espiritu Santo. Ako po ay tinawag ng ating Panginoon sa kasakitan. Ang naging sakit ko po ay sa kidney. Ako po ay dating dinadialysis. Pero sa loob ng 5 beses lang ang dialysis na ginawa sa akin dahil tumigil na po ako dahil hindi na po ako nagpalagay ng pistula. Sabi ho ng doktor, ito po ay lifetime dialysis. Pero hindi ko po inangkin yun. Naniwala at nananalig ako sa ating Panginoon na ako'y tuluyan niyang pinagpapagilingin. Ngayon po ako'y pinagaling niya na po ako, hindi na po ako nakakaramdam ng sakit, pati po yung sa puso ko. Ngayon, wala na po ako nararamdaman, pero na lang po kung ako'y pagod na, doon lang po ako nakakaramdam. Pero sa ngayon, wala po ako nararamdaman, wala na po akong iniinom na gamot sa puso, kasi pag uminom ako ng gamot sa puso, talagang napakahirap po, napakamahal. Pag uminom ka noon, talagang hihiga ka na lang kasi aantukin ka na. Ngayon po, nagpapasalamat ako sa ating Diyos na buhay, sa kay Mama Mary, sa kabalbadalang Espiritu Santo, sa patuloy niyang pagpapagaling sa akin. At binabati ko rin ang aking mga mahal sa buhay, lalo na si Brother Ting, Sister Early, sa lahat ng mga elders. Maraming pong salamat sa mga tinuro at ipinagkaloob niyo sa amin. Kaya tanging ang aking pasasalamat ay taos puso na nanggaling sa aking sarili. Maraming pong salamat. Amen. Praise the Lord. Ngayon po ay kung paano nga po si Sister Luz, kung paano siya patuloy na sumusunod sa ating Panginoon. Kasi nga po nakadama siya ng pag-ibig ng ating Diyos. Lahat naman po tayo mahal ng ating Panginoon. Ang tingin po niya sa ating pantay-pantay, kahit po tayo pangit, kahit po tayo may sakit, ang sakit nga daw po ay blessing. Kasi nga po, hindi ako matatawag sa ganito kung hindi ako nagkasakit. Dati po, wala akong pakialam sa mga nakikita ko. Yung tinawag na ko ng ating Panginoon, doon na po ako nag-start na sumunod sa ating Panginoon. Yung nga po, galing pa po ako ng Baklaran yan. Kasi po nakalis na po ako sa bahay, 11 na. Kaya po hapon na po nakapagsimba. Kasi po ang tao, hanggat wala pong sakit, hindi po nakikipag-covenant sa ating Panginoon. Pero po wag po tayo malungkot yung lahat na may sakit, Kasi nga po yung kasakitan ay blessing ipinagkaloob ng ating Panginoon. Ay ngayon po, dadako naman po tayo kay Sister Cecil Anoniebo, kung paano po siya tinawag ng ating Panginoon. Palakpakan po muna ng ating Panginoon. Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay, sa kay Mama Mary, at sa mga ating kapatiran sa nakikinig sa kanilang bahay. Bago pa lang po ako dito sa SOC, pero meron na po akong natanggap na kabutihan kay Lord. Bago po ako sumali dito, may sakit na po ang aking brother husband, may allergy po siya. Namamantal po ang buong niyang katawan pag nakakain po siya ng malalansang pagkain. Halos 5 months niya na pong tinitiis yun. At nagpa-check up na rin po siya naka-4 na po siyang dermatologist. Ang sabi po sa kanya ng
doktor, iisa lang. Dahil lang daw doon sa pagkain, sa mga kinakain niya. Bantayan daw po yung mga kanyang kinakain. At kung namamantal pa, wag na ulit kainin. Halos lahat ng kinakain niya po ay namamantal siya doon. At sabi po ng doktor, yung allergy po pala ay halos matagal gumaling, halos inaabot ng taon. At nagkataon po, si Mama Mary po ay nandun po sa compound namin. Na kay sister, sa sister-in-law ko po kay Sister Gigi. At sabi niya po sa akin, pagkatapos po sa kanya, ililipat daw po sa akin. December po yon. Sabi ko, sige. Nung linipat po siya sa akin, tuwing magro-rosary po ako, hiniling ko po kay Lord, kay Mama Mary na gift niya na lang sa akin yung Pasko ay kagalingan ng aking brother husband. At nagpapasalamat po ako at pinagkaloob po sa akin ni Lord. At nakipag-covenant po ako sa Kanya na sasali ako dito, hahayo ako kay Mama Mary at susunod po ako dito sa SOC. Maraming salamat po at binigay po talaga sa akin ni Lord. Kaya ngayon po, magaling na po ang aking brother husband at minsan po nakakasama pa namin sa paghayo kay Mama Mary. Kaya maraming salamat po at nasumpungan ko po itong gawain na ito. Thank you po. Amen. Praise the Lord. Kung paano nga po mahalaga po yung ating tinatawag na tinuro ng ating servant, yung pong Christ on the Block, yung pong pagpapanik ng mga Mama Mary sa bawat tahanan, ang mahalaga po pala doon po tayo makakalapit sa ating Panginoon. Kaya maswerte po ang Soldiers of Christ, maswerte po yung mga tao na tinawag ng ating Panginoon sa pamamagitan nga po ng Christ on the Block. Doon po tayo nakakaakay ng mga kapatiran hindi pa lubos na nakakilala sa ating Panginoon. At ngayon po ay ibibigay naman po natin kay Sister Gigi Concepcion Anunuevo kung paano po siya tinawag ng ating Panginoon, kung paano po niya i-share yung kanyang buhay. Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay, sa kabanal-banalang Espiritu Santo, sa ating Mama Mary, sa ating head servant na si Brother Ting Arcadio, kay Sister Erlyn, kay Sister Rose, kay Sister Vera, sa aking brother husband, sa dalawa kong anak, kay Athens at kay Andrew, kay Chris, at sa apo kong si Keisha. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Ako nga po pala si Gigi Anunuevo na magpupuri at magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Bago lang po ako dito sa SOC, nung November lang po. Nasumpungan kong pumunta rito dahil may sakit po ang aking anak na babae, may ulcer siya. Kaya umattend ako ng 3 days, 3 Sundays na magkakasunod. Ang huling Sunday ng aking pagpunta ginawa sa Luneta sa 3 days healing crusade. Sabi ni Brother Mike, sorry po. Sabi ni Brother Ting, sorry, na-block ko. Sabi ni Brother Ting, pikit yung inyong mga mata at magdasal kayo, humingi kayo ng tawad sa Panginoong Diyos sa inyong mga kasalanan. Pinikit ko po yung aking mata, nagdasal po ako. Bigla po akong napatingin sa ulap. Nakita ko po na may cross na malaki. Talagang cross ho siya kasi tinignan ko siyang mabuti. Nag-pray ako uli. Napaiyak ako kasi sabi ko, Panginoon, maraming salamat po dahil alam ko pong napatawad na niyo ko sa aking mga pagkakasala, sa aking mga pagkukulang. Dito po sa SOC, sa aking pag-a-attend tuwing Sunday, marami po akong natutunan. Ang magkumpisal, buwan-buwan, dahil hindi ko po nagawa yon. Ngayon ko lang po nagawa yon mula nung pumasok ako sa SOC. Kaya nung umpisal ako, pinagalitan ako ng pare kasi tinanong niya ako,
kailan ang huli mong kumpisal? Ang sabi ko po, nung kinasal pa po ako. Sabi niya, kailan yun? 30 years ago na ho. Sabi niya, 30 years ago, hindi mo ba alam na binubuhay mo sa kasalanan ang pamilya mo, ang buong pamilya mo? Kaya nagpapasalamat po ako dahil natutunan ko po na dapat po pala mangungumpisal kayo every month or every after 3 months dahil kailangan po pala yun. Dito rin po ako natutong magrosaryo araw-araw. Nakipag-covenant din po ako sa Panginoong Jesus. Uma-attend din po ako ng overnight vigil. At naghahayo na rin po ako ng Mama Mary. Kaya nagpapasalamat po ako dahil nasumpungan ko pumunta dito sa SOC. Nagpapasalamat din po ako, nagpupuri dahil nung may sakit ang apo ko nung 3 araw na ninalagnat, kinantahan ko po siya ng awit ng pastol. At naalala ko, sabi ni Brother Mark, ni Brother Ting na, wow, siguro, in Jesus' name, sorry sabi ni Brother Ting, ipatong mo yung Bible sa ulo ng may sakit. Kaya ginawa ko po yun. Praise God po, gumaling na po ang apo ko. Kaya sa mga nakikinig po dito sa atin sa radio, subukan nyo pumunta dito sa SOC sa May Pahoho. Subukan lang po niyo yung 3 Sundays na sunod-sunod at makikita niyo po na may darating na mga biyaya sa inyo at kagalingan. Yun lang po at maraming salamat po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yun nga po kung paano ako po si Sister, kung paano nga po dito sa community ng Soldiers of Christ, dito po natin natutunan yung kumpisal. Dito po natin natutunan yung rosary. Kung paano nga po ipinid ng ating Panginoon sa ating head servant, Kasi dati po ako, hindi rin po ako marunong mag-rosary. Pati po yung kumpisal. Kaya dito po tinuturo po sa atin yung kumpisal lang through our head servant. Tinuturo yung kumpisal na yan, rosary, tsaka yung rest day po natin. At si Sister nga po, kung paano nga po napanikan ng mahalin ng Birhen, doon pa lang po siya nakapag-kumpisal. Ay paano yan, Sister, kung hindi po kayo umatin sa ating Christ on the Block? Hindi pa po kayo natutong mag-rosary. Hindi pa po pala kayo natutong mangumpisal. Kaya mapalad po lahat ng member ng Soldiers of Christ kasi mga po, itinuturo po sa ating panay kabutihan para sa ating Panginoong Diyos na buhay. Ngayon po, ipagkakalob na po natin sa ating last sharer na kay Sister Susana Mercado. Sister, pagpatuto po kayo paano kayo tinawag ng ating Panginoon? Magandang hapon po sa Diyos na buhay, kay Mama Mary at sa Banal na Espiritu Santo. At kay Brother Ting, kay Sister Adela, at kay Sister Cecil, Sister Early, at saka po sa lahat po nakikinig sa himpilang ito ng DWAD, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po ay matagal na rin po dito, mga 1 year na sa Soldier of Christ. Ang nagyaya po sa akin dito si Sister Luz, nadala po niya ako sa Malibay. Nagkataon po si Brother Ting ang nagtotok. Nagpa-pray over po ako. Ay ang nararamdaman ko po noon ay masakit po ang aking mga paa, katawan, rayuma sa madaling sabi. Ngayon po, sabi niya sa akin, sige umatin ka sa Paho, magsimba ka doon. Hindi naman ako tumango ng totoo, tango-tanguan lang. Pero nung pagdating ng linggo, nagsama ako kay Sister Luz, yun doon, umpisa na. Pero kasi napilitan na rin po ako na magpunta doon dahil ayoko pong, meron po akong bukol sa dibdib na butong bumubukol. Ngayon, nagpatingin po ako sa doktor, sabi ng doktor, daling ko daw po sa orthopedic. Ako natatakot, baka mamay operahin yung buto ko. Ang ginawa ko po, tinuloy-tuloy ko po dito sa Soldier of Christ. Pero ngayon po, sa Praise the Lord, ang aking pong dibdib, pumantay na, nawala, yung aking pong bukol ay nawala. Kaya po nagpapasalamat ako sa Panginoon, talaga po napakabait po niya.
Marami po akong biyayang natanggap sa kanya. Lahat, marami po. Nagpapasalamat po ako sa araw-araw na pamumuhay at saka sa yung mga anak ko. Iyak. Nakakaraos, kahit mahirap ang buhay. Kaya hindi kami pinababayaan. Kaya yun lang po, maraming salamat. Amen. Praise the Lord. Ano? Kung paano nga po si Sister tinawag ng ating Panginoon. Ano? Kasi nga po, tinawag siya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga kasakitan na yan. Nagkaroon po si Sister ng tears of joy. Natural lang po yan, Sister. Huwag po kayong mag-alala. At ngayon nga po, bigyang diin ko lang po yung Ebanghelyo ng ating Panginoon kung paano nga po sinabi rito ng ating Panginoon, ano? Tungkol po sa paglimos po. Alam mo, bilang tao nga po sa akin, nangyari na po yan. Gagi po ako nasa Baklaran, pero nagtataka naman po ako. Bakit tuwing saan ako nakapesto, nandun po yung babae na na humihingi ng tulong. Ay hindi naman po sa bagat, tuwing punta ko na lang po, binibigyan ko po siya, inaabutan ko. Tapos katatapos po lang po magkumpisal. Kaya nagtataka po ako, sabi ko, Lord, ito na naman. Ano ba ito, Lord, pagsubok ba sa akin to? Ay hindi po bilang tao po, hindi po natin matisya na hindi tulungan. Kung paano nga po, naririnig natin sa ating head servant na mag-share tayo, tumulong tayo. Kaso nga po bilang tao, bilang ako, andun po sa akin minsan yun na magagalit ka. Natural lang po sa tao yun. Kasi nga po ang tao, nandun po yung mga kasalanan na yan. Eh sabi ko, Lord, ito na naman yung taong ito. Sabi ko, aabutan ko ba ito? Parang na dumadaing pa rin po sa akin yung konsensya na hindi ko po siya bigyan. Eh sabi ko, kay Merkulis na naman ito, Lord. Tsaka isa pa, ang lakas-lakas nito. Ito na naman. Pero bilang tao, nandun yung habag natin, awa natin sa ating kapwa. Kung paano nga po sinabi ng ating Panginoon, pag naglimos tayo, huwag nating isasabihin o sa matalik natin kaibigan, huwag nating babanggitin. Kasi nga, pag sinabi na natin at nalaman nila, wala na tayong pagpapala na makakamtan sa ating Panginoon. Ang Estradela, ano po ba masasabi niyo pa sa ating Ebanghelyo? Muli, mga kapatid, anuhin natin po ang panawagan ng ating Panginoon tungkol sa kanyang mga katuruan at ito'y ating isabuhay, isagawa natin to ng ayon sa kanyang kalooban at talaga namang bilang tao nandoon yung hindi naman tayo talaga matuwid, nagkakasala rin tayo, nakatapak pa kasi tayo sa lupa kaya nagkakaroon pa rin tayo ng mga pagkakasala. Ngunit nandun din yung ating pagpapatawad. Nandun yung pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Hindi siya nananawang magpatawad sa atin. Kaya nga, hanggat tayo nagkakasala, hanggat tayo nakatapak sa lupa, gusto ng Diyos na lumapit lang tayo ng lumapit sa Kanya. Walang sawa niya tayong aakapin. Aakapin niya tayo ng mahigpit at lagi niya ipapaalala sa atin na, anak, narito lang ako. Humingi ka at ikaw'y bibigyan ko. Lumapit ka sa akin, lahat kayo lumapit kayo sa akin. Lahat kayo ay kawangis ko na kinalulugdan ko ang bawat taong lumalapit sa akin. Kaya mga kapatid, sa mga nakikinig, alam ko po na mahirap itong mga nangyayari, lalo tigit, mahirap po talaga lumapit kay Lord. Sapagkat napakahirap talaga dito na challenge ka kasi time and talent and treasure, kailangan may time tayo kay Lord. Kasi darating yung time na hindi na natin malalapitan ng Diyos kasi darating yung paghuhukom niya. At harinawa sa paghuhukom na yun, ay kasama tayo ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. At sa kanyang mga kautusan, pilitin nating isabuhay, lalo tigit yung araw ng linggo, ibigay natin to sa Kanya kasi yun ang labis-labis niyang kinalulugdan at pinagpapala. Katulad po namin na narito sa gawaing ito, narito sa istasyong ito, pinipilit namin na sumunod sa ating Panginoon at pinipilit nating isabuhay. At sa pagmamagitan ng pagpupumilit natin, nakakapag-inganyo tayo, nakakapag-akay tayo sa mga tao kasi makikita nila sa atin yung kababaang loob at makikita niya na talagang pinagpapala tayo ng Diyos. Nandun yung katahimikan ng ating tahanan, bagamat may mga pagsubok, may mga problema, pero sabi nga ni brother, purihin mo siya. Ang gusto ng Diyos ay siya purihin, pasalamatan sa tuwina-tuwina ng ating buhay. Yan po. At maraming pong salamat muli.
Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ano kung paano nga po sila tinawag ng ating Panginoon. And, mapalad po yung mga Pasay group sa pamagitan po ni Sister Adela Piscasio, kung paano po nila pinapanik at binababa yung mali ng bere na yan, nakakakuha po sila ng mga kaluluwa. Kung paano nga po nilalapit nila dito sa ating committee ng Soldiers of Christ at natuturuan sila ng mga salita ng ating Panginoon. Kung paano nga po tinuturo dito sa atin yung ang mahalaga po sa atin yung ating kaluluwa. Ito po tinuturo sa ating mga kumpisal na yan, rest day na yan, at kung ano man po yung mga itinuturo sa atin, dapat po sinusunod po natin ating kalooban ng ating Panginoon. Kung paano sila tinawag sa pamagitan ng kanilang kasakitan. Kasabi nga po, ang pakikinig ay bunga ng pananampalataya. Dapat po tayo nakikinig po tayo sa mga nasi-share na yan. Nakikinig po tayo sa mga patuto ng ating kapatiran. Doon po tayo nagkakaroon ng faith. Kahit po tayo makinig man o hindi natin o wala tayong faith, hindi natin hindi tayo gagaling kasi nga po, sabi nga po, ang faith ay bunga ng pananampalataya, doon tayo gagaling. Kung wala tayong faith, hindi tayo gagaling kasi nga po, sabi nga po ang ating Panginoon, magkaroon lang po tayo kasing liit ng butil ng mustasang pananalig, yun po ay kanyang ipagkakaloob. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating huling Healing on the Air. Amang banal na pakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, Lord. Nagpapasalamat po kami at nagpupuri kasi nga po natapos na po yung aming isang oras na kung paano ka namin parangalan, kung paano ka namin ibahagi, kung paano ka namin isisigaw na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya Lord, nagpupuri kami at nagpapasalamat kasi nga po nandito po yung aming mga kapatiran kung paano mo sila tinawag sa ganitong gawain at kung paano mo po sila pinagaling dahil nananalig kami na ng palataya, Lord, na ikaw lamang ang makapangyarihan sa lahat. Wala kami, Lord, wala po kaming kapangyarihan. Ang lahat po, Lord, ay inaasa namin sa iyo sapagkat ikaw lamang, Lord, ang makapangyarihan sa lahat. Wala kaming magagawa, Panginoon. Ang lahat po ng nakapatong mga tubig na yan at langis na yan sa ibabaw ng radio, Lord, i-bless mo yan. Kung ano man po mga larawan na yan ay pinapatong ng mga mahal namin sa buhay, nananalig kami na ng palataya, Lord, na pagagalingin mo silang ano man po ang kanilang kahilingan. Nananalig kami na ng palataya na yan ay pagkakaloob mo na naayon sa iyong kaluban. Ikaw, Lord, ang makapangyarihan sa lahat. Wala kaming lakas, wala kaming kapangyarihan. Kaya ang lahat ng yan, Lord, inaasa namin sa iyo sapagkat ikaw lamang, Lord, ang makapangyarihan sa lahat. Kaya, Ama, nandito po yung mga panangalan. Itinaas-taas po namin ang aming head servant na ngayon po ay nasa 3 district po siya. Lord, bigyan mo po siya, Lord, ng mahabang buhay, kalakasan. Ang aming head servant na kung paano pa nga, Lord, ipipid niya kami, kung paano niya ituro ang mga mabuting balita sa mga tao hindi pa nakakilala sa iyo, Lord. Kaya tinataas po namin ang aming head servant na si Brother Alberto Ting Arcadio, na ikaw lamang, Lord, ang makapangyarihan, walang imposible sa iyo. Kung paano mo, Lord, ako pinagaling, ganoon po pagagalingin mo siya in the name of Jesus. Ngayon po, tinataas po namin ngayon ang mga pangalan ni Sister Rostica Mercado, Arvin Garrett del Castillo, Erlinda Maninang, Amorano family, at ngayon po ipagkalugusto. Panginoon, patuloy po namin itinataas ang aming mga live stream viewers na nagbigay ng oras sa iyo, Panginoon. Ano man pong kanilang panalangin o kahilingan, Panginoon, patuloy mo pong ipagkaloob sa kanila. Sila Sister Shirley Yap ng Singapore, Rowena Tan ng Singapore, Loresel Tokunaga ng Japan, Carmela Romera ng Japan, Elisa Nicolas from Vietnam, Melody Morano from Sri Lanka, Lani Arthur, United Kingdom, Sister Lorna Cantero, Brother J.R. Maginang, Rona Laurito, and Kem Dumaluan. Para po, Panginoon, sa patuloy na kagalingan ng mga sumusunod, nila Hiromi Tokunaga, Naoki Osaku, Lea Otsuka, Sabas Tongol, Robert Celeste Yap, Xinghua, Dang Satur, and Lobaco family, Panginoon, kung ano man pong kanilang mga kasakitan,
Panginoon, naniniwala po kami na pagagalingin mo po sila in the name of Jesus. At para po sa special intentions, Eduardo Maginang, Bansel family, Samson family, Rivera family, Santolan Group, Victor Angeles, Calma family, Labay family, Jester Victorino and family, Lavinia family, Shibuya family, Rosario Talavera, Pellegrina Galang, Janine Pingol, Chichi Abara, Iya Abara, Luke Abara, Prince Torres, Princess Torres, Rosmel Torres, Carlo Torres, Cecilia Bautista, Lanzer Bautista, Ian Bautista, Engelbert Bautista, Celery Bautista, Eric, Edwin, Rosemary, Ronnie, Marie, Efren and Lorena Maginang, Susan Barikawa and family, Rodrigo Talavera, Emily Talavera, Rosalie Abara, Reynold Abara, Roel Talavera, Jeneline Tiglao, Rona Talavera, Roland Nicolas, Agueda Nicolas and family, Adrian Galang and family, Pablo Moreno and family, Violeta Ishikawa, Joanna Flores, KG Aoyagi and family, Alexander Galang and family, Angelita Pingol and family, Arnel Galang and family, Arlene Di Malanta and family, Arnold Galang and family, Neddy Ramilo and family, Linda Lizada and family, Brother Tony and family, Sister Trining and family, Baby Jaden, Janice, Janet, Jane and Jan Liap, Shirley Kachiap and family, Lorna Lauda and family, Leonor Canlas and family, Josephine Lucio and family, Cristina Amante, John Michael Bolanos, Edwin Gudran and family, Remedios Peralta and family, Sharon Montemayor and family, Mercy Carino and family, San Juan family, Panuelos family, Samtan Huatco, Michael Pool, Laurito family, Jugan family, Chosen family, Fegris family, Rico family, Bong Dumaluan, Evelyn Bayhon, Jane and Laurent Haler, Marvin Barros and family, Louis Duan and family, Jet San Mateo, Apolinar Anarna, Ernesto Habulan Jr., Edgar Cueva, Neri Mata, Farvey Gasias, Eden Pajares, Shirley Cantero, Cesar Artigas, Ray Cipriano, and Ramir Santa Maria. Panginoon, patuloy po naming tinataas na naway pagkalooban niyo po ng anak, sila Sister Elisa Nicolas, Sister Ruby Magtoto, and Sister Rowena Perol. Maraming salamat po, Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tinataas po namin yung Pasay Group. Papasalamat po kami kay Sister Adela Piscasio, Los Anunyebo, Cecil Anunyebo, Gigi Concepcion Anunyebo, Susan Mercado. At inyo po yung kapatid na Sister Rose at Sister Vera. Maraming salamat po sa lahat na naka-livestream at sa lahat po nakikinig sa palagtunan ito ng Soldiers of Christ, Healing on the Air. Inimbitahan po namin kayo sa darating na Sabado. Meron po tayong TV program from 7:30 to 8 ng umaga. Abangan niyo po at nalig po kayo na sa ating Panginoon na siyang makapangyarihan sa lahat. Ang lahat po ng parangal, papuri, binabalik ko sa ating Panginoon. Yun lamang po at magandang hapon po sa inyong lahat. At sa ating head servant po, Pastor Early, binabati po kayo ng ating Panginoon. Mamaya po may welcome po tayo dito sa Mother Unit. Ay inipitahan po kayo ng ating Panginoon. Yung mga candidate po, welcome niyo po yung mga candidate nyo. Dito na po kayo ng 6 p.m. Thank you po and God bless us all. At para lang nga po, bukas po meron po tayong pastoral. Inibitahan po lahat ng mga elders, coordinators, disciple, ministry head. Attend po kayo kasi po, mahalaga po yung pag-uusapan natin sa darating na anniversary po ng Soldiers of Christ na magaganap po sa Quirino Grandstand. At yun nga po yung announce Sister Early, magdadala ng mga extra t-shirt, Vera, no? At kung ano pa po yung kandila po, at yung mga bago po, inibitahan po namin na maglagay po ng tag sa dibdib na para malaman po namin na talagang bago silang kaluluwa na bagong tinawag ng ating Panginoon. Mahalaga po yung pag-aakay ng kaluluwa. Kung paano nga po sila Sister dito, ano pa totoo? Kung paano sila napanikan ng ating mahal na Inang Berhen. Mahalaga po pala yung tinatawag na Christ on the Block. Saka pahabol po sa lahat ng mga nagbababa po ng COB po. Pakisuli lang po sa opisina yung mga pinilapan nyo po na papers para po matawagan namin, ma-follow up na atin sila doon sa Mother Unit. Tsaka isa pa po, manood sila ng Channel 4 every Saturday, 7:30 to 8 ng umaga. Mahalaga po yung biodata na yan.
Kaya po kung nakikiusap po ako sa mga coordinator, kung pwede po submit niyo po sa office sa mga staff para mapaluwa po ni Sister May and Sister Jenny. Kasi nga po yung cellphone number para ma-inform namin sila, sister, o manood na po kayo ng TV, meron po tayong TV na ganitong araw. Meron po tayong Sunday gathering, ini-invite po natin sila. Kaya pamahalaga po yung COB form na yan. Kung pwede po pakisubmit lamang po sa office yung mga COB form. Kasi punto po tayo nakakaakay ng kaluluwa, napapaluwa po natin sila na umatin dito sa ating gawain. Mahalaga po kasi nga po dito po tayo natututo ng mga salita ng ating Panginoon. Yun lamang po at magandang hapon po sa inyo lahat.